mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo Siyon. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayoy nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iyo'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya napakita, ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila.
Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang bida sa dalawang pagbasa natin ay ang mga mahihirap na balo. Ang kalagayan ng mga balo sa bayan ng Israel noon ay mahirap. Ang kultura ng mga Israelita ay kultura na makalalaki. Binabaliwala ang mga babae. Mas ang may halaga lamang ang babae dahil sa kanyang kaugnayan sa lalaki. Kung siya ay bata pa at wala pang asawa, siya ay palaging kaugnay sa kanyang tatay. Kung may asawa na siya, ang kanyang kahalagahan ay nakaugnay sa kanyang asawa. Kaya kawawa ang balo. Wala nang lalaki na magtatanggol sa kanya at magbibigay sa kanya ng social standing sa kanilang lipunan. Mabuti na lang kung mayroon siyang anak na lalaki na malaki na. Siya ang magiging point of reference ng babaeng ito. Sa ating unang pagbasa, ang balo ay mahirap at may isang anak siya na maliit pa. Walang-wala talaga siya. Sa totoo lang, nangongolekta na siya ng mga sanga ng kahoy upang makagawa siya ng huling tinapay na makakain nila ng kanyang anak bago sila mamatay. Tandaan natin, nasa panahon tayo ng taggutom, hindi umulan ng 3 taon. At ang babaeng mahirap, ubos na ang kanilang arina at langis. Ito na lang ang magagawa nila, panghuling pagluluto ng tinapay para makakain sila. Ganon din ang balo sa ating ebanghelyo. 2 kusing lang ang kanyang pera. Pero kahit na mahirap, ang 2 kusing na ito, very generous siya. Ang kahuli-hulihang mayroon siya ay ibinigay pa niya. Pinagluto pa muna ng balo sa Sarepta si Propeta Elias ng tinapay nung humingi ito. Binigay ng balo sa ating ebanghelyo ang 2 kusing niya sa templo. Binigay niya ang lahat niya. Kaya nga sabi ni Jesus, mas mahalaga ang kanyang ibinigay kaysa ibang mga taong nagbigay ng malaking halaga. Kasi ang binibigay ng iba ay mga sobra na nila. Hindi naman nila kailangan. Pero itong babaeng 2 kusing lang, ito na ang lahat ng makakayanan niya. At ano ang dahilan ng generosity ng 2 ito? Generosity ng balo sa Sarepta at generosity ng balo sa templo. Ang dahilan, malakas ang kanilang tiwala. Malakas ang tiwala ng balo ng Sarepta kay Propeta Elias. Naniwala siya sa kanyang salita na hindi mauubos ang kanyang arina at langis. At ganyan nga ang nangyari. Malakas ang tiwala ng balo sa ebanghelyo sa templo na binigay niya ang kahuli-huling kusing para dito, para sa maintenance ng templo. Hindi naman sila nagkamali sa kanilang tiwala. Hindi naubusan ang tapayan ng arina at langis habang hindi pa umuulan sa Israel.
Kaya nakaluto pa sila ng tinapay sa buong panahon na hindi pa umuulan at kasama na sa kanilang ipinagaluto ay si Propeta Elias. At sa ating ebanghelyo naman, pinansin ni Jesus ang balo kahit na maliit lang ang kanyang binigay. At siya ang naging halimbawa na ginamit ni Jesus. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at pinakita sa kanila ang kagandahang loob ng balong ito na ibinigay niya ang buong pera niya para sa Diyos. Sigurado tayong hindi rin siya pababayaan ng Diyos. Ang kakulangan ng generosity ay tanda ng kahinaan ng pananampalataya. Kung malakas ang ating tiwala, hindi tayo magiging kuripot sa Diyos. Hindi yata siya pabaya sa mga taong mapagbigay. Generous din ang Diyos sa mga taong generous. Do we have such a faith that can make us generous in sharing our time, our talent, and our wealth? Binibigyan po nating halaga ang pagiging mabuting katiwala. At ang mabuting katiwala ay nagbibigay ng balik-handog. Balik-handog ng panahon, balik-handog ng talent, balik-handog ng kanyang yaman. Ang balik-handog ay tanda ng pagkilala na hindi siya ang may-ari, katiwala lamang siya. Hindi siya ang may-ari ng kanyang panahon, katiwala lamang siya. Kaya nagbibigay siya ng panahon sa may-ari, sa Diyos, sa pamagitan ng kanyang pagdadasal, sa pamagitan ng panahon ng kanyang pagsamba sa Kanya. Hindi siya ang may-ari ng mga kagalingan niya, na magaling siyang mag-aral, magaling siyang magsalita, magaling siyang mag-business. Kaya nga bahagi ng kanyang talento ay binabalik niya sa Diyos. Pagkilala na ito'y nanggaling sa Diyos. Hindi rin siya ang may-ari ng kanyang wealth, ng kanyang kayamanan. Kaya nga nagbibigay siya ng bahagi ng kanyang kayamanan. Maaari bang 10% sa may-ari. At mas magiging generous tayo sa pagbibigay ng balik-handog kung tayo ay may pananampalataya. May pananampalataya na ang lahat ay galing sa Diyos. May pananampalataya na ang Diyos ay nakikita niya ang kabutihang ginagawa natin. May pananampalataya na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, kahit nasa panahon ng kahirapan, pwede tayo magbalik-handog. Isipin lamang natin ang dalawang balong ito. Ang balo sa Sarepta at ang balo na matatagpuan sa templo. Naging generous sila at nakita ng Diyos at ginantimpalaan ng Diyos ang kanilang generosity.